1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, 2 days before Christmas. O, di ba? 2 araw na lang. Grabe, ang bilis. So, bukas na ang Christmas Eve. Sana lahat kayo ay talagang maging masaya sa araw ng Pasko. And then, of course, Merry Christmas sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, ako, ano bang plano ko bukas? Plano ko magsimba. Oo, yung Christmas Eve. Ayun. So, konting lang, kain-kain lang dito sa bahay. And then, ayun, simba na, ganon. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika, pero bago ako chumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat! So, welcome to my channel. And then, of course, syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na talaga naman, grabe ang tutok dito sa atin. So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Ito nga para sa unan natin chika. Welcome back para sa ating Mr. Celebrity International na si Mark Marasigan dahil dumating na nga siya kahapon at ayun nga, dala-dala niya ang tagumpay ng kanyang laban dito sa Mr. Celebrity International. Samantala naman, ang ating girl na inilaban dyan ay naging second runner-up naman. So, yon, congratulations sa kanilang dalawa. At talagang isa tong magandang pamasko sa atin lahat ng bonggang-bongga, di ba? So, nakakatuwa kasi talagang grabe ang bongga ng mga Pilipino dahil ganon sila kalakas at ganon katindi ang inilaban nila sa atin sa international pageant, di ba? Kaya naman, ay nako, mabuhay ang Pilipino. So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, si Miss Panama, umiyak after ng coronation ng Miss Cosmo. So, ayun nga sinasabi, umiyak siya dahil hindi nga daw nanalo ang Miss Panama ngayong taon na to dito sa Miss Cosmo, kung saan naman ay inilalaban niya ng bonggang-bongga ang kanyang sarili. Pero eto nga ang naging chika, baka naman umiyak lang yan dahil baka mamimiss niya yung mga naging kasama niya dito, ganon. Aba, ang layo ng narating niya ha, top 5, hindi biro yan. Kumbaga parang isa yung malaking tagumpay na talaga namang masasabi ko, in fairness kung si Atisa nga noon hanggang top 10 lang ang ibinigay nila kay Atisa. So, buti nga sa kanya, ipinasok pa siya doon sa top 5, di ba? So, alam ko na mahirap talaga tanggapin minsan yung, alam mo yung hindi ka nanalo. Pero, lagi natin tandaan, kapag ang kabiguan ay dumating sa buhay natin, merong nakalaan na mag-open na pintuan para sa kanya. O, kaya naniniwala ako na darating din yung araw ay magiging reyna din talaga siya. Kung sasali pa siya ulit, di ba? So, congratulations pa rin kay Miss Panama, di ba? Kay Italy. Ano ba? Ang pangalan niya, Italy More. So, yon, Mora. So, yon. And congratulations, syempre, sa lahat ng mga lumaban sa Miss Cosmo. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan sa social media, Catriona Gray, may bago na daw jowa. So, ayun nga si Douglas, ano bang apelido neto? Yung sinasabi nila na jowa daw ngayon ni Catriona. Ako naman, parang ano naman, parang deserve naman ni Catriona na magjowa na talaga ng bonggang-bongga kasi, di ba, parang
she's a Miss Universe, tapos maganda, matalino, natural, may magkakagusto at magkakagusto sa kanya. At ayan, so may nagkakagusto sa kanya, hayaan natin siyang maging masaya ng bonggang-bongga. Ayun lang yung masasabi ko. Dahil deserve naman talaga ng Catriona Gray na maging masaya, lalo na ngayong araw ng Pasko. Kaya kung may jowa man siya, go, 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 girl. Diba? So yun, nakakaloka, pati may jowa, inintriga ng bonggang-bongga. So yun, so ako naman para sa akin, okay na nga yan di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, grabe, bakbakan sa MGI All-Stars ng mga trans woman, Philippines and Singapore, magtatapat ng bonggang-bongga. So, hindi ko alam kung nagkalaban na ba sila, pero ayan, so susubukan uli ang galing ng mga transgender na to sa MGI All-Stars na mag-i-start nga next month, di ba? Ito ang pasabog ng taon na pagsisimula pa lang ng taon, mayroon ng papotok talaga na, alam mo yon, excited ako kung sino ba yung mga magiging candidates. So, sa ngayon, ang masasabi ko, okay lang yan na sila-sila ang maging kandidata dyan. Kasi nga, di ba, para sa mga susunod, malaman natin kung ano nga ba ang meron dito sa MGI All-Stars. Kung ito ba ay magkiklik ng bonggang-bongga, ito ba ay talagang tatangkilikin, so malalaman natin yan. But for now, I'm so excited pa rin sa mga magiging eksena ng pambato ng Singapore at saka ng Philippines dito sa MGI All-Stars. O, di ba? So, mali ninyo, sa Vietnam, transgender din. Di bongga. Di ba? So, laban na ng mga transgender. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganun, hindi daw tayo nananalo sa USA kapag naka-last two standing natin. Kahit daw noon-noon. Sabi ko naman, talaga ba? So, eto. So, syempre, ilan na nga ba sa dekada ang mga lumaban at nag-last two standing ang Philippines at USA na hindi nanalo ang Pilipinas. So isa na nga dito, syempre, yung sa Miss Grand, yung kay Samantha Bernardo, 'di ba? Last two standing doon ay Philippines, di ba? Sa Miss World, ganun din, last two standing din si Evangeline Pascual and Philippines. And then ito naman, so last two standing din syempre sa Universe naman, sino ba to? Si Olivia Culpo, saka si Janine Togono. Tapos ang nanalo dun, USA, di ba? And then, eto nga sa Miss Cosmo, ganun din, first runner-up. So, ganun talaga hindi naman ibig sabihin na hindi na magaling ang Pilipino, di ba? So, ako para sa akin, kung hindi man natin nakuha ang corona sa mga lumalaban ng pambato ng USA at sila ang nag-penetrate, dahil siguro deserve nila yon. Pero para sa akin, maka-last two standing natin ng USA, isang malaking karangalan yan, di ba? Lalo na, tayo yon Pilipinas. Kumbaga para, wow, ang lakas ng Pilipinas dito. So, hindi man natin makuha yung tagumpay na talagang eksakto na gusto natin, like yung corona. Ang masasabi ko naman dyan ay tagumpay pa rin ang Pinoy. Dahil maka-last two standing mo si Miss USA ng bonggang-bongga, ang galing ng Pinoy. Diyos ko, kamusta naman yung ibang magagaling sa beauty pageant na hindi na rin umabot sa dulo ng kompetisyon na hanggang doon lang, di ba? So ako para sa akin, okay na okay lang yan. And para sa akin, winner na rin ang mga Pinoy na naka-last two standing nila si USA na hindi sila nanalo. So para sa akin, job well done. O, di ba? So yun, karangalan natin yan at isa na rin yan maipagmamalaki natin na kahit hindi man natin nakuha ang corona, at least, di ba, nakarating tayo sa dulo ng competition. Yun lang yun, di ba, mga mare? Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka, another Atisa Manalo daw ang ilalaban ng Laguna sa Miss Universe dahil ang bagong reyna nga daw ay kahawig daw ni Maria Atisa Manalo, Philippines. So, yon.
So feeling ko, hindi siya mananalo sa Miss Universe Philippines kung sasabihin nila na, ay kamukha kasi ito ni Atisa Manalo, kaya ito yung ilalaban. Mas gusto kong makilala siya ng tao dahil siya yon. Mas makilala siya ng tao dahil sa performance na ipapakita niya sa Miss Universe. Mas makikilala siya ng tao dahil magaling siya. Ganon, di ba? Like example, Atisa Manalo. Hindi naman natin kilala si Atisa Manalo noon, pero nakilala natin si Atisa dahil sa ipinakita niya at ipinamalas niyang galing. At ako sa totoo lang minahal ko ang isang Atisa Manalo dahil talaga namang masasabi natin na wow, ang galing talaga ng isang Atisa Manalo, di ba? And then I hope na sana ganun din ang bagong pambato ng Miss Laguna na makilala siya bilang siya. So ito yung mga nagsisimula na makikita mo na, wow, ang galing naman. May mga bagong usbong na beauty queens na iaabangan natin at kikilalanin natin at mamahalin natin ng bonggang-bongga in the future, di ba? So, I hope na sana mag-remark siya sa mga tao bilang siya at mag-remark siya sa atin lahat dahil sa performance na ipapakita niya sa darating na Miss Universe Philippines. And I'm so excited. Sana mapagandaan niya to ng bonggang-bongga. So, panibagong panimula, panibagong laban, at syempre, panibagong kandidata. O, diba? So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, usap-usapan nga ngayon na ang gown daw ni Chelsea Fernandez ay may pagkakahawig daw sa dating gown ni Miss Colombia 2014 Universe. Ano masasabi mo dito, Mama Sam? Parang masasabi ko naman mas parehas maganda, pero yes, hawig kong hawig, pero syempre, ako para sa akin, maganda pa rin yung kay Chelsea, charot, so yun. Hindi naman naiiwasan na alam mo yun, na magkakaroon ng pagkakahawig, magkakaroon ng similarity, di ba? Hindi naman maiiwasan yan eh. Kumbaga parang sa panahon ngayon, kumbaga parang 2014 pa yon, di gawan uli ng bagong design. At kung mapapansin mo, mas ginawang pulido, mas ginawang sexy, mas ginawang panalo ang gown ni Chelsea Fernandez. Actually, napansin ko na yan. Sabi ko, parang remember sa akin yung eksenang ganito. Umeksena pa ng bonggang-bongga. Di lalo ako natuwa, di ba? So sabi ko nga, ay, job well done. Panalo ang gumawa ng gown ni Chelsea Fernandez kasi talagang ang bongga, detalyado talaga yung balakang, yung bewang. Sabi ko, ay may pagkakahawig nga doon sa dating gown ni Miss Colombia 2024. Pero hindi naman the same. Ano lang, parang naging inspirasyon lang siguro ng designer na ay gusto ko gumawa ng gown ng katulad ng gown ng kay Colombia, diba? So yon, at least ang ganda, di ba? So merong Filipino version, hindi lang doon sa Colombia. Ganon. Ang galing, in fairness. Mas bongga yung kay Chelsea Fernandez kasi parang yung details mas pulido. Ganon. So ibig sabihin, mas pinabongga. Ganda kaya nung kay Chelsea, di ba? So yon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, nabili na ba ang Miss Universe? Dahil Miss Universe LCS, era na nga ba? Dahil ito nga, di ba, so usap-usapan nga na gusto nga daw bilihin ni Mr. Chabit ang Miss Universe. So hindi pa natin alam kung confirm na. Pero ang sinasabi nga, ang hawak daw neto ay ang kanyang anak. Dahil may experience na daw to sa pag-manage ng Miss Universe. Dahil last time, 2016, na ginawa ang Miss Universe sa Pilipinas, ang anak daw neto ang nag-manage ng Miss Universe. And then, noong 2018 naman yung ginawa dito sa Thailand ay syempre anak pa rin ni ang isa sa mga naging management ng Miss Universe. So ang masasabi ko diyan, hindi ako magdi-disagree kung sila nga hawak na Miss Universe kasi nakita naman natin kung paano naman nila patakbuhin ang Miss Universe. Mas parang nakita natin na ay wow, ang galing. Talagang magaling silang magpatakbo ng ganitong organization. Ang sabi ni Chabit doon sa napanood ko, lugi. Oo, kaya daw walang bumibili ng Miss Universe. Pero nandoon daw sila sa sistema na parang sa ekonomiya o yung para sa turismo, ayun, malakas daw talaga
manghata. At totoo naman dito nga sa Thailand, Diyos ko, ang dami pumunta na iba't ibang lahi, o, di ba? Tapos namasyal, oo, dito sa Thailand. So, ibig sabihin, papasok ng pera sa country nila. So, yun yung purpose kung bakit ginagawa ang isang pageant sa isang bansa para makahingkayat pa ng more na turismo. Ganon. At lalo na sa Pilipinas ngayon, medyo hindi talaga maganda ang sistema. So, hindi ko lang alam kung sa 2026 ba ay sa Pilipinas magaganap ang Miss Universe. So, yan yung abangan natin, di ba? And then, I'm looking forward kung ano nga ba ang magiging resulta sa pagkuha ni Mr. Chavit. Parang feeling ko, parang 1 year lang. Oo, yung parang, yung katulad ng kay Nawat, di ba? Kinuha nila this year. So, parang ito, parang kung hindi matutuloy sa Puerto Rico, baka sa Pilipinas to magawa or sa susunod na taon. Ganon! Kaya, abangan natin yan. Bongga yan, o, di ba? At ito ang pinaka-bongga. Oho. Dahil kung sakali daw makukuha ang Miss Universe, magbalik daw kaya ang mga veterana katulad ni Lucera at saka syempre si yung isa pa yung nagmamanage ng mga girls at saka si Paula Sugar, sa under ng organization na magiging kay Chavit. So ako, bakit hindi? Magaling din naman talaga ang magpatakbo tong mga sila Paula Sugar, sila Lucera, magaling na trainer, at saka syempre kung si Mama Esther pala. Si Mama Esther ang pahahawakan mo ng Miss Universe, parang sa Miss Universe Queen, alam niya kung ano at paano niya papatakbuhin to. And then looking forward ako dyan, di ba? So yan yung abangan natin. Kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss Universe, kung ito nga ba ay babalik, di ba? Sa sistema na katulad ng gusto natin noon. At ito ba ay yung magpapatakbo ba dito ay ayan na sila Madam Paula Sugar nga ba, sila Lucera nga ba, at saka si Mama Esther nga ba. So itong mga taong to na matagal na sa Miss Universe ang aabangan natin na magbabalik, di ba? Kung sakali. Kasi sabing ganun, babaguhin daw uli yung management. So possible na mangyari yon kung iimbitahan at kung papayag, syempre, yung mga taong umalis na sa dati nilang trabaho. So yan. So kung sakali, welcome back. O, di ba? So para naman sa sumunod natin, chika, Kun-an. Ito nga. So sinasabi kasi na si Kun-an wala sa Thailand at ito ay isa ng Latina dahil nga daw ay sa Mexico na daw at Mexicana citizenship na daw, Mexico. So yon. And then namataan daw at sinabi nga daw na ng kanyang amiga na si Osmel na nasa nga daw si Kun-an. Nandoon sa Mexico. Ewan ko kung totoo to ha. So hindi ko alam. Pero kung totoo man to ay sana maging masaya sila sa ginagawa nila sa buhay, di ba? Yun lang yun. Syempre yung mental health nila, sana maayos kasi syempre hindi naman madali para sa kanila kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. Pero tulad niya na sinabi ko, ang magpapalaya lang din sa mga sitwasyon nila, yung sarili din nila. So, hindi ko alam kung ano ang totoong nangyayari sa Miss Universe, kung ano nga ba ang magiging papel pa ng mga taong to, at kung sila pa ba ay magiging part pa ng Miss Universe o gusto na talaga nilang tuluyan na lumayo. Kasi kung iisipin mo, parang, oo nga, no, mas better pang bumalik na lang din sa dating sistema ang Miss Universe kesa nga naman yung ganyan, di ba? Anyway, so good luck sa kanila and then let's see in the future kung ano nga bang mangyayari kay Kun-an, kung ito pa ba ay masisilayan natin bilang may-ari ng Miss Universe or hindi na, di ba? So yan, nakakaloka, nakaka-stress. Anyway, so maraming salamat kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Gusto nyo pa ba bumalik? Syempre, ang mga dating nag-handle ng Miss Universe katulad ni Madam Paula Sugar, syempre Lucera bilang trainer, and then of course
si Mama Esther bilang manager ng mga girls na nananalong Miss Universe. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.